Bakit nagkakaroon ng digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig? Meron pa kayang pag-asa na magkakaroon ng kapayapaan itong ating mundo? Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa aking channel. Kahapon sa aking video tungkol sa giyera ng Israel at Palestinians, nag-comment si Lieutenant Rolly Riparip. Sabi niya, may pag-asa pa kayang matigil yung away ng Israel at Palestinians? Ang sumagot, may dalawang subscriber, si Bain Simon. Sabi niya, hindi na yan matitigil dahil blank. Hindi ko muna sasabihin na may rason si Bain. Another subscriber, si kapatid Ponce Motilla, sabi niya, hindi na yan matitigil. Grabing away na yan. May sinabi rin siyang rason. Okay, so I decided today, ipagpatuloy ko na lang ang pagpapaliwanag tungkol sa mga giyerang ito. At tatalakayin natin, saan ba nagmula yung unang giyera sa mundo? Kagustuhan ba ng Diyos ang mga giyera? The answer is no. It's not. May dahilan lang bakit nagkakagiyera. So, sino ang nagpasimula sa unang giyera? Saan nangyari ito? Okay, ito na. Sa aking pagbabasa sa Biblia, kasi lahat ng kasagutan sa buhay natin, makikita mo, mababasa mo sa Biblia. And I thank God for giving us the Bible. Okay, so napag-aralan ko sa Bible, ang giyera, pinasimula ni Lucifer. Who is Lucifer? Ang meaning ng Lucifer is bright star. Si Lucifer ay isang anghel na siya yung leader ng mga anghel na kasama ng Diyos nung una. Sa aking pag-aaral sa Bible, napag-alaman ko na mas naunang na-create ang mga angels kaysa tayong mga tao. Okay? So, nung wala pang tao, ang kasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit ay mga angels. So, God is a personal God. He wants relationship. He wants fellowship. Kaya ang karelasyon ng Diyos nung una, ang mga anghel. Ang bandi niya, kasama niya palagi ang mga anghel, at ang nagsisimba sa kanya, mga anghel, at ang leader ng mga anghel na ito, si Lucifer. Lucifer is bright star. So, siya yung leader ng mga angels, worshiping, serving God, and in that sense, okay ang Diyos. Okay, dumating ang panahon, mabasa natin sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. So, please, basahin niyo ito, ulitin ko. Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Basahin niyo. So, ang nakalagay dyan, ang Diyos, nagsabi, kinausap niya si bright morning star, nga si Lucifer, na, tingnan mo, paano ka nahulog? So, nahulog siya mula sa langit, na-expel siya papunta sa lupa. Bakit? Dahil sa kanyang pride. Sa discoveryhan ko lang correct me if I'm wrong, sa mga subscribers na pastors, pastora, yung mga nag-aaral ng theology. Ako, hindi ako nag-aaral. Ako ito, sariling pag-aaral ko lang. So, ito lang isinishare ko. Kung may mali, kaya nga i-search nyo rin, magbasa kayo. So, pastor, yung mga pastors, please correct me if I'm wrong. Ang unang kasalanan sa pundo, pride. So, ano ito? Tawag ko, the mother of all sins, ang pride. Bakit? Kung walang pride ni sa Lucifer, wala sanang gulo ngayon. Bakit itong pride ni Lucifer? Gusto niyang agawin yung trono ng Diyos. Okay? So, yung mga kudita na yan, sa Pilipinas, panahon ni President Aquino, ang daming kudita Sa Thailand. Yung unang kudita, nangyari sa langit. Yung unang rebellion, nangyari sa langit. Ito yung unang war. Nung i-attempt ni Lucifer na i-unseat ang Panginoon sa kanyang trono at si Lucifer gusto niyang uupo bilang Diyos.
Yeah, mabasa niyo yan sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. So, ang Diyos being almighty, powerful, everything nasa kanya, hindi niya papayagan yun. So, yun, nagkaroon ng rebellion, at 1/3 of the angels sumama sa rebellion kodita ni Lucifer at inexpel sila sa langit at napunta sa lupa. So, dito sa atin, sa lupang ito, sa mundong ito, maraming fallen angels. Sila na yung mga demons. Sila na yung mga multo, mga wakwak, mga kapre. I believe on those things. Hindi sa nananakot ako kasi sila na yung nanggugulo sa mundo. Nandyan, 1/3. I don't know yung bilang nila, but marami. Okay, so, yun na. Pinalis na sina Satanas. Yan, si Lucifer, nung pinalayas na siya ng Diyos, ang pangalan niya, naging Satan. So, anong ibig sabihin ng Satan? Enemy of God. So, nung una, si Lucifer, best friend ng Panginoon kasi siya ang leader sa mga anghel serving the Lord. Best friend sila. Dahil sa kanyang yabang, pride, inaway niya ang Diyos, kaya pinatalsik siya, kaya naging Satan, enemy of God. Diyan na yan. So, ang Diyos, parang na-disrupt yung kanyang, kasi gusto niya ng fellowship banding. Personal God ang ating Diyos. Gusto niya ng may karelasyon. So, parang nasira yung pag-relate niya sa mga anghel because of this rebellion. Ito na. Naisip niya, gumawa na lang ng tao. Again, that's my personal study. Correct me if I'm wrong sa mga pastors kong kaibigan. Okay? So yun na, dumating na, create niya ng tao. Na sa Genesis, makita mo nga, God made man in His image. Sa Genesis, basta, let us make man in our image, in our likeness. So, kawangis pala tayo ng Diyos. Yung kawangis, yung image, hindi yung mukha, kasi tayong mga mukha, iba-iba na ang mukha natin. Another explanation ko na, what does image mean or likeness? Basta kapares tayo ng Diyos. Okay. So, we were created in the image of God, at nung nandyan na si Adan at Eva, wow! May bagong kabanding ang Panginoon. Yung tao, nakaparehas niya. Yung angels, they were not created into the image of God. Magkaiba yan. So, naiiba tayo, parang tingin ko, mas special tayo kaysa sa mga anghel. Okay, wow, maligaya ng Diyos. Dahil nandyan na si Adan at Eva, kabanding niya, karelasyon niya sa Garden of Eden. And in the Garden of Eden, wow, there is peace. Yun, there is abundant life. Wala silang problema sa Garden of Eden. And that's the will of God. That's the overall plan of God sa pag-create niya ng tao. Ganun, mabuhay ng may kapayapaan, kasaganahan, walang sakit, walang kamatayan, walang gera, doon sa piling niya sa Garden of Eden. Yun po ang overall plan of God. Kaya lang ito, may nangyari. So, ano itong nangyari ito? I-explain ko muna. May dalawang special na kahoy sa Garden of Eden. Nandun yung tree of life, nandun yung tree of knowledge of good and evil. Yung bawal na prutas ba na ang turo sa atin ng mga kabataan natin, di ba, mansanas? Kaya nung kinain daw ni Adan yung mansanas na yun, kaya dito may Adam's apple. Oo, ito, mansanas. But in the Bible, walang mansanas nga nakalagay. Ang nakalagay na pangalan doon sa bawal na prutas is tree of knowledge of good and evil. Kaya, ang utos ng Diyos, kina Adan at Eva na, okay, kainin yung lahat, enjoy ang buhay nyo dito sa Garden of Eden. Isa lang ang bawal na kainin nyo, ha? Yang kahoy na yan, yung tree of knowledge of good and evil. So, what will happen kung kakainin nila? Winarningan sila ng Panginoon. And the day you eat of it, you shall surely die. Huh? There's a warning. Lahat, libre. Wala na kayong hindi.
Hindi nga kailangan magtil o magtanim nung una. Nandyan na lahat eh. Unlimited na pagkain, enjoyment, except that one. Huwag nyo lang kainin ang tree of knowledge of good and evil kasi sa araw na kakainin nito, mamamatay kayo. Okay? So, nung una, I believe, sinunod yun ng tao. Long time siguro na nagkagaroon sila ng kapayapaan, abundant life, hanggang dumating na naman si Lucifer na naging Satanas. Si Lucifer pala o Satanas ngayon, although nandito siya sa mundo natin, ito yung kanyang kaharian, itong mundong ito, fallen world, nakakapunta rin siya sa langit. Kasi mabasa mo sa Job, Book of Job, ayun, nag-uusap ang Panginoon at mga anghel, nandyan din si Satan. So nag-challenge sila na magkaroon ng competition kay Job. Challenge. So yun. So doon ko nakita nga, si Lucifer or Satan, kahit fallen angel na siya, nandito sa mundo, anytime he can face God. Kaya parang sport ba na labanan? Although magkaaway sila. So, nung nag-enjoy ng Diyos kasama ang tao, created in His own image, nandun si Satanas na nakikita na yung enjoyment, ito na. Pangalawang kasalanan. Yung unang kasalanan kanina, the mother of all sin, na sinasabi ko, pride. Pangalawa, envy. Bakit envy? Nagsilo si Satanas. Nung una, siya ang paborito ng Diyos. Nung napalagpot siya na eject, ang pumalit sa kanyang posisyon, si Adam at Eva. Sabi niya, hindi pwede. Damay-damay tanini. Nagkasala ko, dapat magkasala rin kayo. Ganon yung nakita ko kay Satanas. Damay-damay, naibog, nagselos. So, gumawa siya ng paraan para maipalayo niya ang tao sa Diyos. Ito na yung temptation sa Garden of Eden. So, isang araw, kinausap ni Satanas si Eva at sabi, totoo ba na bawal kainin yan? So, nagkasagutan sila. Anyway, huwag ko nang i-summarize ko na lang. In the end, natukso ang tao. Nanalo si Satanas sa pagtukso niya sa tao. At si Eva, kinain niya yung bawal na prutas, ibinigay niya sa husband niya, kumain din. Yun na yung fall of man. Dumating yung kasalanan. Sin. Anong kasalanan? Disobedience to the law of God. Iyon na. Dahil sa kasalanan na yon, sinunod ng tao yung kagustuhan ni Satanas. Dinis-obey nila ang kagustuhan ng Diyos. Since that time, si Satanas, nagkaroon na siya ng foothold sa tao. O parang kinidnap. Okay? Ang tao, precious creation ng Diyos. Kasi ginawa according to His image. Kaya lang, naagaw ni Satanas. Nakidnap. So kung nakidnap, dapat i-ransom. Punta tayo doon mamaya. Okay. So, dahil pumasok na ang kasalanan, yung kasamahan. Diba? Tree of knowledge of good and evil. Noong una, puros mabuti ang nasa tao. Nung kinain nila yung prutas na yun, pumasok ang masama. Knowledge of evil. Parang computer na virus. So, kung na-virus, kailangan mo ng antivirus. Pag-usapan natin mamaya, ano yung antivirus? So, pumasok na yung masama. Okay. Si Adan at Eva, nanganak. Ang unang anak nila, si Cain, then si Abel. Dito na. Ang first murder in the world. Kasi masama na yung tao eh. Ito na naman, nag-offer si Cain at Abel. Ang offering ni Cain is prutas at gulay. Ang offering ni Abel, dugo, padugo, hayop, karnero ba yun? At tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. Nalipay o na-please ang Diyos. Sa offering ni Cain, hindi siya na-please. Prutas at gulay. So, nagselos itong kapatid. Yan na naman. Selos na naman. Pride, selos. Magkapatid pala yan. Dahil sa selos, dahil sa pride, dahil siya ang panganay, hindi tinanggap. Selos. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya ang sarili niyang kapatid.
Kaya wag na kayong magtaka kung may mga magkakapatid na nagpapatayan dahil nangyari na nung una pa. Okay, so, since that time yan na, nagsimulan ang patayan ng tao versus tao, hanggang dumating sa panahon ni Noah, Prophet Noah, na nakalagay dyan sa Bible na God was deeply grieved, na nagmahay o nagresent, nagsisi ang Diyos, bakit pa niya ginawa ng tao? Dahil sobrang kasamaan ng tao panahon ni Prophet Noah. And, anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng punishment, nagkaroon ng flood, lahat ng tao pinatay ng Diyos, except sa pamilya ni Noah, hoping na magbago ang tao. Okay, so, natapos na yung flood at dumating na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ito, mga descendants na ito ni Noah, sina Abraham, Isaac at Jacob. And by that time, parang okay pa naman. Wala pang masyadong violence nga na-record sa Bible. After Jacob, yun na yung Israelites na slave sa Egypt, then pagpasok sa Promised Land, yun na, nagsimula na ang gera na naman, yung Israel-Palestinian War. Na-discuss ko na yan kahapon. It's a never-ending war. Okay, so, yung Israel-Palestinian War, isang gera lang yan. Isang panig ng mundo lang. Dalawang grupo ng tao. But throughout the world, grabing gera. Nung, yung mga Napoleon Bonaparte, ang dami yung mga Vikings. Hindi ko na-discuss yun. Yung, anong tawag doon? Yung modern world natin na ngayon, yung, anong tawag doon? Old world. Ang daming gera. Modern world, tong panahon natin, there was World War I. Okay, saan nangyari? Germany, France, US, Great Britain, yeah, that's World War I, ang daming patay. I think 1917 to, basta nandun, 1916, 17, 18, gano'n, ilang years yun, 3 to 4 years, World War I. Mamaya, nasundan, World War II. 41 to 1945. Grabing gera. After that, okay, Korean War. And then, Vietnam War. And then, Cold War. Ano yung Cold War? Yung gera ba ng dalawang superpower noon, US and USSR. So, yan yung mga malalaking gera. Wala pang iba, yung anliliit na gera all around the world. There's war going on. Pilipinas, punta naman tayo sa Pilipinas. Yung Battle of Mactan, nung dumating si Magellan, yan. Battle yun, hindi naman gera. So, nag-away na. And then, nung nandito ng mga Spaniards, at ang ating mga ninuno gustong umaklas, gustong magkaroon ng kalayaan, yun. Nagkaroon tayo ng Philippine Revolution. So, di ba, puros away yun, gera. Sa amin sa Ilocos, meron kaming Diego Silang, then pinagpatuloy ng kanyang asawa, si Gabriela Silang. So, meron kaming Basi Revolt na tinatawag sa Ilocos. Saan pa? Yan, sa Metro Manila. Nandyan yung sentro ng rebellion. Sa Bohol, Daguhoy Revolt at iba pa. Sa Mindanao, ganun din. So, grabing labanan nung Spanish colonization period. Pag-alis ng mga Kastila, nandyan na naman mga Amerikano. Nagkaroon ng Philippine-American War. Kaya nandyan si General Luna, General Del Pilar, okay? General MacArthur, yung tatay ni Douglas MacArthur. Yan, gera. After the Phil-American War at naging kaibigan ng Amerikano at Pilipino, yun na, dumating na naman ng Japan. We were occupied by Japan for 1941 to 1945. So, grabing gera, grabing patayan. After World War II, may kapayapaan na sana, wala. Dumating na naman ang Hukbalahap. Anyway, ang Hukbalahap pala, before the war, nandyan na. So, after the war, ipinagpatuloy ng Hukbalahap, Hukbong Bayan Laban sa Hapon. Ito na yung mga communist. Ito yung mga ninuno ng CPP, NPA, NDF. So, yung communist rebellion, nagsimula na before World War II. I think 1930s. So, after World War II,
tuloy pa rin ang communist insurrection hanggang dumating na ang CPP, NPA, NDF. Away pa rin. We have the longest insurgency war in the world. Itong CPP, NPA, NDF, 52 years. So, ang tanong, matatapos ba yan? Later na lang natin sasagutin. Okay. Dumating din yung ating mga kapatid na Muslim, yung rebellion nila. Nung una, Moro National Liberation Front under kay Nur Miswari. Mamaya nanganak, naging Moro Islamic Liberation Front under kay Chairman Salamat. And then, may pangatlong anak, yung BIFF. Ano yung BIFF? Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Okay. Meron tayong Abu Sayyaf. Walang tigil. And then, bago lang, meron tayong Marawi Seeds. 2017. Magkakaroon na tayo ng ika-4th year anniversary, I think, May 23. Kaya abangan nyo, sa May 23, sisingit ako ng vlogs ko tungkol sa Marawi Seeds. Okay? May 17 mga ngayon. So, may isa pa. Kaninong nag-comment? Si Cristito Torres. West Philippine Sea. Yung away sigalot natin with China, nako, delikado po yan. Ang stand ng ating presidente, ayaw niyang makipagyera. To me, I agree. Kasi, it's a useless war. Going to war with China, hindi natin kaya, as of now. Kailang nandyan ang US. US and China, nag-aagawan ngayon. Yung madadamay tayo. Let's pray na during our time, hindi sana puputok ang gera ng US at China kasi maiipit po tayo sa gera. Delikado. Okay? So, tama muna sa gera. Balikan natin yung sinabi ko na si Satanas, kinidnap niya ang tao mula nung nagkasala si Adan at Eva. Kaya, may power, may authority si Satanas sa mga tao kasi yung kasalanan umiiral sa tao. Something must be done para mapalaya ang tao sa grip o sa pagkahawak ni Satanas. Kailan ng ransom? Kaya yung Abu Sayyaf, grabe, na daming perang na likom nila dahil sa ransom. May nagbabayad kasi. Okay, tayo naman, mahal tayo ng Diyos. Special creation tayo. We are created according to His image. Kaya ang plano niya, darating ang panahon, i-ransom niya ang tao galing sa control ni Satanas. At tapos na ba ang pag-ransom? Yes. Sino yung ransom natin? Sinong ibinayad? Kasi sa Abu Sayyaf, millions of dollars ang bayad eh. So ang tao, paano tayo na-ransom? Priceless. Hindi mo ma-equate sa pera. Dahil ang ransom natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad, siya ang ransom. He offered His life. Tinis niya ang pain, shame, and guilt sa cross para lang maransom tayo sa grip o sa hold, sa power and authority ni Satanas. Kaya, yung 7 last words niya, ang pinakapaborito ko doon, yung sabi niya, it is finished. Tapos na. Ano yung tapos? Ransom is paid. So, dahil kung na-paid ng ransom, pwede ka nang makawala. So, ako, understanding that process, umalis na ako doon sa hawak ni Satanas, nagpasakop na ako, bumalik na ako sa Panginoon. Now, I'm set free from that shame, guilt, and control of sin. Hindi ibig sabihin na wala na akong kasalanan. Ang akin ngayon is, my sins are all forgiven because of what the Lord Jesus Christ has done in the cross. Kasalanan ko noon, kasalanan ko ngayon, kasalanan ko sa maabot, all-encompassing ang death and resurrection, ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw pa rin ako magkasala. Lang, 1 John chapter 1 verse 9, sabi sa Bible, if we confess our sins, God is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, no problem yung kasalanan, basta lang yung hindi mo sinasadya, yung natukso ka lang kasi pwede pa tayong matukso and then ask forgiveness. God is faithful and just to forgive our sins. So, set free na ako, na-ransom na ako, nakabalik na ako ng Panginoon. Ganon din kayo mga kapatid. If you accept that you are a sinner and repent of the sins, willing to turn around, face about,
and then believe that Jesus Christ died and rose again for the forgiveness of their sins, yan na. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Lord and your Savior, you are set free, na ransom ka. Okay. Okay, balik na tayo. Yung tanong kanina, mayroon pa bang pag-asa na matigil itong mga digmaan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Dalawang sagot ko dyan. Una is, no. But then, yes. Ano naman yan? Dalawang sagot. Sa ngayon, walang pag-asang matigil. Giyera talaga yan. Kasi, nakasulat sa Bible. Tuloy-tuloy ang giyera. But, it will come to an end. Matatapos ang mga giyera pag magkaroon na ng major event, hinihintay na mangyari. Pag nangyari na itong major event na ito, yun, magkakaroon na po ng peace, yan, titigil ng giyera. So ano itong major event na dapat mangyari para matigil ng giyera at magkaroon ng perfect peace sa buong mundo? Ito po yung second coming of the Lord Jesus Christ. Ako, hinihintay ko yan. That's my hope. Ang tanong, kailan siya babalik? At anong mangyayari sa kanyang pagbabalik? Okay, yan po ang aking next vlog. Magkakaroon ako ng ganito rin, lecture na lang kung ano. I-share ko yung na pag-aralan ko. Paano yung pagbabalik naman? Ano yung mga signs of His coming? Ano yung mga different stages of His coming? And sino yung mga... basta may rapture na sinatawag. That will be my next vlog. So, ngayon nga hindi pa bumabalik ang Panginoon at magkakaroon tayo ng giyera all around us. Hindi lang siyang Israel, Palestinian, dito sa Pilipinas, ating community, may mga drug addict, may mga mangrip dyan, may mga patay. Paano pagkaroon tayo ng peace in the midst of turmoil? Pwede ba? Yes. Ako, I have peace. Itong pag-vlog ko na ito, ang daming may concern. Yung mga pinsan ko sa Canada, yung Partibly family. Salamat mga pinsan sa Canada. Magkamag-anak na tayo dahil worried kayo sa aking security itong pag-vlog ko na ito kasi naging public ng buhay ko. Aurora Leonen. Sino pa? There is danger in my life, itong ginagawa kong ito. Well, danger is there, but I have peace. Why? The Prince of Peace is nasa ito na, kahit may gulo sa ating palibot, we can still have peace. Basta nasa atin ang Panginoong Hesus kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan. Sabi pa niya, nung dito sa mundo, peace I give you. Binibigyan ko kayo ng kapayapaan. Nung bumangon na siya mula sa minatay, yung resurrection niya, ang unang words niya o praise niya sa mga disipulo, peace be with you. Ang kapayapaan mapasa inyo. Kung magsimba tayo sa simbahan, di ba? Peace be with you. Extend our peace. Yes, we can have peace in the midst of trouble, in the midst of war. So, sabi pa niya, don't worry. Sa Matthew. So, kung don't worry, ibig sabihin, kung susunod ka sa utos na don't worry, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya lang kung nag-worry ka, wala kang kapayapaan. Ibig sabihin kung nag-worry ka, kulang ang tiwala mo sa Diyos. So, yun po. Baka matagal na itong vlog ko na ito. Tapusin ko na. I hope nagustuhan nyo. Mag-comment lang kayo. Basta ang next na ano ko is yung detailed facts tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi once nga babalik na siya, that will be the end of all this turmoil, war, violence, at magkakaroon ng final peace. Perfect peace sa buong mundo. Okay? So, shout out. Ferme F15, Luisa Arbel, Vine Simon, Cristito Torres, Angela Esma, pinsan, sabi mo, historian ako. Ito na. Na-inspire ako dahil sinabi mong historian. Puros history na tayo muna ngayon. Antonia Elena Likay, Josephine Maala, Elmar Agustin, Salome Bello, Chariana Basalio, Ace Transfiguración, Pastor Jaime Espina,
Michelle Galano, Rodrigo Olandria. Happy birthday! May nagpapabati. Naku, kahapon, sorry. Marivic Villanueva, kahapon. And ang husband niya, Roger Villanueva, today. Happy birthday sa inyong mag-asawa. Wow. Rinaldo Arubel, Benjamin Ramo, Rolly Riparip, Isauro Banyago, Emi Keta, Jojo Lucina, Ogerdor 765, Ren Wilson, Fernando Apolinar, Pastora Fe, Flandes Eduardo. Salamat sa comment nyo, Pastora. Pinag-aralan daw ni na Pastora itong tungkol sa mga gera-gera na ito sa seminary. Kaya lang, iba daw kung sundalo ang magkwento. I don't know, anong kaibahan. Kaya lalo akong ginanahan nga mag-vlog tungkol nito na from the point of view of a soldier. Yung history ba sa Bible. And then, Philip Arubel, my new friend. Nako, salamat Philip. May ni-recommend ni Philip na mga topics about history, Philippine history. Magre-research ako niyan, Philip. Ganahan ko niyan. Kasi nga, sabi mo, mga kabataan ngayon, hindi na marunong sa history. I agree with you. Nung tayo, mga kabataan tayo, di ba, ang sarap nung subject natin, Philippine history, world history. Kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Yeah, we must learn of our history. So, kung founded tayo sa history, lalo nating mamahalin ang ating bayan, lalo tayong magkaisa because of our history. Kaya, okay, Philip, thank you for that suggestion. So, naku, magiging historian na si Vlogging General ito. Anyway, I enjoy it. So, yun lang po. See you sa next video.